Sinong susunod? Isang maganda at maulan na umaga sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapakikinggan ay kwento ng pag-iibigan ng isang binata at ng isang dalaga. Pero, ang pag-iibigan na ito ay malayo sa isang normal na pagmamahalan. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Eman. Ito ang tawag sa kanya ng kanyang mga kaibigan sa baryo. Tahimik at masipag. Kilala siyang mabait at masunurin sa kanyang mga magulang. Isang gabi, ng kapistahan sa kabilang bayan. Doon nagsimula ang kwento niya na magpapabago sa kanyang buong buhay. Sa gitna ng sayawan at tugtugan, napansin niya ang isang babae na tila bago sa lugar. Maputi at mahaba ang buhok. At sa matalim na mga mata na tila nanguhuli ng kaluluwa. Nagpakilala ito bilang Alina. Isang ngiti lang mula rito at tila ba natunaw ang mundo ni Eman. "Pare," sabi ng kanyang kababatang si Rocky. "Ingat ka dyan. Hindi ko siya kilala. Sabi nila taga-bundok raw yan. May mga kwento-kwento na kakaiba pa ang pamilya niyan." Ngumiti lang si Eman at umiling. "Hindi lahat ng bago masama. Malay mo, siya na." Sa mga sumunod na linggo, palaging sinusundo ni Eman si Alina sa may lumang puno ng akasya, malapit sa sapa. Palihim lang ang pagkikita nila. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nahuhulog si Eman sa dalaga. Ngunit, kapansin-pansin na laging gabi ang gusto ni Alina na sila ay magtagpo. Lagi itong nakasuot na mahabang damit at palaging malamig ang kanyang mga kamay. Minsan, sa gitna ng kanilang pag-uusap, mahuhuli ni Eman ang mga mata nito na kumikinang sa dilim. Ngunit, pinagsasawalang bahala niya lang ito. Pag-ibig ang nangingibabaw sa kanyang puso. Isang gabi, kinausap ni Alina ang kanyang ama sa harap ng kanyang angkan ng mga aswang. "Ama, may pagtatapat po sana ako sa inyo," sambit ni Alina. "Alam ko, napapaibig ka sa isang normal na tao," agad na sagot ng kanyang ama na si Ador. Nagtatakang nagulat si Alina. Paano niyo po nalaman, ama?" "Wala kang maililihim sa akin, Alina. Itigil mo ang koneksyon mo sa tao na yan at mas kailangan natin ng makakain kaysa bagong makakasapi. Kaya dalhin mo dito at gagawin natin siyang laman ng ating sikmura." Hindi ako makakapayag. Hindi ako makakapayag, saktan niyo si Eman," sigaw na tugon ni Alina sa kanyang ama. Doon nagtawanan ng kanyang ama at ang kanyang buong angkan. "Hindi ka pwedeng mapaibig sa isang normal na tao dahil ang kagaya natin ay para lang sa kagaya natin, Alina," sabi ni Mang Ador kay Alina. "Tsaka nalalapit na ang pag-iisang dibdib niyo ni Rene." Si Rene, ang isa sa pinakamalakas at makisig at pinagkakatiwalaan ni Mang Ador. "Sa inyo ko ipagkakatiwala ang susunod nating angkan, Alina," sambit ni Mang Ador. "Hindi, ayoko. Hindi ko mahal si Rene. Wala akong tiwala sa kanya, ama," sigaw ni Alina habang umiiyak. Tumakbo ng sobrang tulit si Alina at doon nakipagkitang muli siya kay Eman sa kalaliman ng gabi. "Eman, mahal mo ba talaga ako?" tanong ni Alina kay Eman sa isang gabing ang buwan ay bilog na bilog. "Oo naman," tugon niya, sabay hawak sa kamay ng dalaga.
kahit ano ka pa. Napayuko na lamang si Alina. May luha sa kanyang mga mata. Huwag mo akong mahalin, Eman. May hindi ka alam sa akin. Sabihin mo sa akin, Alina. Pakiusap ni Eman. Ngunit imbes na sumagot, yumakap ito ng mahigpit. Kinabukasan, binalaan na naman siya ng kanyang mga kaibigan. Eman, huwag ka nang makikipagkita dyan. May mga nawawala sa lugar na yan, sabi nila. May mga naninirahan na aswang sa bundok, Eman. Ngunit, imbis na makinig, lalo niya lang itong inisip. Lalo niya lang minahalang dalaga. Sa puso ni Eman, alam niyang hindi totoo yun. Hanggang isang gabi, sinundan siya ni Romy sa kanilang tagpuan. Doon niya nakita niya ang isang Alina, unti-unting nagbabagong anyo. Ang mga kuko nito'y humaba, ang mga matay naging mapula, at ang mga ngipin ay naging kasing talas ng pangil ng aso. Eman! Tumakbo ka na! Sigaw ni Romy. Pero, hindi gumalaw si Eman. Sa halip, lumapit siya. Alina, totoo ba to? Nagulat ang dalaga, nanginginig at natatakot. Eman, patawarin mo ako. Isa akong aswang. Plano sana kitang biktimahin. Pero mahal na kita. Hindi makapaniwala si Eman. Ngunit imbes na matakot, mas nangibabaw ang pagmamahal niya. Hindi mo ako sasaktan, hindi ba? Hindi. Umiiyak na sagot ni Alina. Ngunit, hindi tayo pwedeng magsama, Eman. Magkaiba tayo ng mundo. Lumuhod si Eman sa harap nito. Kung yun lang ang hadlang, turuan mo ako. Gawin mo kung kagaya mo. Kung ang kapalit ng pagmamahal mo ay maging kagaya mo, tatanggapin ko, Alina. Tanggapin ko. Nagulat si Alina. Hindi mo alam ang hinihingi mo, Eman. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Buhay na walang hanggan. Gutom na hindi mawawala. Paglayo sa mga tao. Wala na akong babalikan, Alina. Sagot ni Eman. Ikaw lang ang gusto ko. At doon, sa ilalim ng malamlam na buwan, ginampanan ni Alina ang ritual na tanging lahi lang nila ang nakakaalam. Pinainom niya si Eman ng dugo mula sa kanyang sariling braso. Sabay ang mga dasal sa hangin at bulong sa dilim. Naramdaman ni Eman ang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang mga mata niya'y lumabo at ang pandinig na tila dumami ang naririnig. Nang magising siya, hindi na siya isang tao. Isa na rin siyang nilalang ng gabi. Umiyak si Alina at tiyakap siya. Ngayon, Eman, wala nang makakapigil sa atin. Naiwan ng kanilang baryo. Naiwan ng kanilang nakaraan. Sa loob ng isang linggo, naglakad sila sa malalayong bundok. Hanggang sa nakarating sila sa isang liblib na probinsya kung saan walang nakakakilala sa kanila. Doon sila nagtayo ng tahanan, malayo sa mga tao, malapit sa kagubatan at ilog. Minsan, sa gabi, makikita silang magkahawak kamay sa ilalim ng buwan, nakatanaw sa malayo. Sa mga mata nila, makikita ang gutom na kanilang kinokontrol. Ngunit, higit sa lahat, makikita ang pagmamahalan na mas malakas kaysa sa takot at kasinungalingan. Si Eman, hindi niya tunay na pangalan, ay hindi na makakabalik kailanman sa dati niyang buhay. Ngunit, sa piling ni Alina, natagpuan niya ang kakaibang ligaya.
Isang pag-ibig na kahit sa dilim ay nagniningning. Sa ngayon, masaya at malaya ang kanilang pagmamahalan. Pero ang tanong, hanggang